Ang global warming ay pagtaas ng temperatura ng ating planeta dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide sa atmosfera. Ang mga gases na ito ay ang nagpapahigpit ng init mula sa araw na nagdudulot ng pag-init ng daigdig. Mga epekto ng global warming sa tao. Magandang hapon, kami ang unang pangkat at ito ang aming report. Una, pagbabago ng klima. Ano nga ba ito? Nagdudulot ito ng matinding pagbabago sa klima tulad ng malalakas na bagyo, matinding init, at pagbabago ng pattern ng panahon. Ito ay nagiging sanhi ng pagbaha at tagtuyot. Pangalawa, pagtaas ng antas ng dagat. Dahil sa pagtunaw ng mga yelo sa polar regions, tumataas ang antas ng dagat, na nagdudulot ng pagbaha sa paibayang lugar at pagtaas ng panganib sa pamayanan. Pangatlo, pagkawala ng biodiversity. Maraming species ng hayop at halaman ang nanganganib mawala dahil sa pagbabago ng kanilang mga natural na tirahan. Pangapat, panganib sa kalusugan. Ang global warming ay nagdadala ng mga sakit dulot ng init, tulad ng heat stroke, at pinapalaganap rin ito ang mga sakit na dala ng insekto tulad ng dengue at malaria. Lima ay pagkagutom at kakulangan sa tubig. Ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa produksyon ng pagkain at supply ng malinis na tubig, na maaaring magdulot ng gutom at kakulangan ng tubig sa isang lugar. Paglipat ng mga tao dahil sa epekto ng global warming, maraming tao ang napipilitang lumipat mula sa kanilang mga tirahan, lalo sa mga lugar na apektado ng baha at iba pang natural na sakuna. Ngayon, ating talakay ng iba't ibang sanhi na dulot ng global warming. Ano nga ba ito? Nangunguna dito ang iba't ibang aktibidad ng mga tao, o kung tawagin ay domino effect. Ano nga ba ang domino effect? Ating talakay. Una, pagbubuga ng mga greenhouse gases o carbon dioxide. Ang pagsusunog ng fossil fuels tulad ng carbon, langis at natural gas para sa kuryente, transportasyon at industriya ay naglalabas ng malaking halaga ng methane. Ang agrikultura, partikular na ang pag-aalaga ng baka at iba pang ruminants, pati na rin ang mga landfill at pagmimina ng langis at gas ay naglalabas ng methane. Nitrous oxide. Galing ito sa paggamit ng mga pataba sa agrikultura pati na rin sa ilang mga proseso sa industriya. Pangalawa, pagkawasak ng mga kagubatan o deforestation. Ang pagputol ng mga puno ay nagpapababa sa kakayahan ng kalikasan na sumipsip ng carbon dioxide dahil ang mga puno ay kumikilos bilang carbon sinks na tumutulong sa pag-iimbak ng carbon. Pangatlo, pagpapalawak ng agrikultura at paggamit ng lupa. Ang pagbubukas ng lupa para sa agrikultura, partikular na paglikha ng mga pasture para sa livestock ay nagdudulot ng paglabas ng methane at nitrous oxide at binabawasan ng mga likas na carbon sinks tulad ng kagubatan. Pang-apat, industrialisasyon at urbanisasyon. Ang paglawak ng mga lungsod at industriya ay nangangailangan ng maraming enerhiya na karaniwang mula sa mga fossil fuels at nagdudulot ng pagtaas sa mga emisyon ng GHG. Panglima, mga industriya ng transportasyon. Ang sasakyan, eroplano, barko at tren ay pangunahing nag-aambag ng global warming dahil sa pagsusunog ng fossil fuels para sa kanilang operasyon. Panghuli, mga natural na sanhi. May mga likas na proseso rin na naglalabas ng mga GHG o greenhouse gases tulad ng vulkanismo at pagkabulok ng mga organikong materyales. Ngunit mas maliit ang epekto nito kumpara sa mga sanhi ng tao. Ang pagsasanib ng mga salik na ito ay nagiging sanhi ng pag-init ng daigdig na may mga seryosong epekto sa klima, mga ekosistema at mga tao. Naway may natutunan kayo? Ito po ang inyong lingkod, Alay sa Kalanda, nag-uulat. Magandang hapon.